Ang ating pinaka-main topic na kung saan nga may tanong ako dito, tama ba o mali ang ginawa ni Tito Beans? Ito po yung boyfriend aka asawa daw o parang asa-asawahan ang tawagan nila jowa. O kaya parang tatay nanay ang dating ni Tony Fowler. At meron si Tony Fowler na anak na babae at ayun na nga, ito yung pag-uusapan natin. Kung maganda ba ang ginawa ng mga ito, hindi lang si Tito Beans, hindi lang si Tony Fowler, ng buong kwento. At syempre, ang tanong nga, sagutin nyo na lang. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo dito. Sa nakapanood na, pwede na kayong sumagot. Okay? So, without further ado mga ka-eksena, re-reactionan ko lang to at magbibigay lang ako ng aking thoughts and opinion. O, ito na mga ka-eksena. Gabe. Naging routine ko na yung hatid sundo kay Tyronia at kay Ika talaga. Kahit anong puyat or minsan talagang hindi ako nakakatulog agad. Kaya papahangon ako para ihatid tsaka sunduin sila. Ang sarap ng buhay ko. Ba naman ang pilik mata niya. Ganun pala yung pakiramdam. Hi, File Finder. Hello. Pag may partner ka talaga, gumagaan siya. Yung mga dapat na gagawin ko, si jowa na yung gumagawa. Ganon. Nagulat po ako na sinundo po kami ni Mami kasi madalas po si Daddy po talaga or pag busy po si Daddy, si Chong. That is school. Yes, we're gonna go to that school and then we say, I'm here, Ate Tyronia. Hi, Ate, I'm here. Hello! Oh God, just that is school. Asan na ba si Tyronia? May meeting daw, diba? Puntahan mo nga, hanapin mo. So, huwag mo sabihin, ha? Huwag, suot mo lang yung bago para mabigat. Mommy, Do you want to go to school now? a funny bag. Okay, so mag-bunny bag ka lang. Tapos okay na yun, mag-aaral ka na happy. Oh, Ate, I wanna see your eyes. What color ang eyes ni Happy? It's brown. I want to go to school. A funny bag. That is school. Hi! Hi! Hello, Mommy. Hi, Happy. I go to school. I go to school. Hello, Mommy. Hello po. Alam, sinundo mo ako. Sinundo ka namin ni Hampita. Yes, ni Hampita. Hi, Hampita. Amanda, for the content. Mas mali yata yung ginagamit yung anak para kumita. Good point. Pero I need ko sa Mami Adi. Mami, sorry po. Ngayon lang po nag-ano yung phone ko po. Pero bago ko ituloy mga ka-eksena, sabi nga ni Darkseid dito, pero buhay daw nila yan. Tama ka dyan. Pero, you posted on public, di ba? Everything that you posted on public, kung merong sumita sa iyo dyan at merong, alam mo na yun, di ba? Makatanggap ka ng bashing or pamumuri, di ba? Hindi mo control yun. Kasi nilabas mo eh. Kahit sabi mo pang ayaw mo kang mabash pero nag-post ka dyan lintik ka. Di ba? Oh, that's the price that you have to pay. Oh. Hindi ka na sumasagot ng mga tawag, ha? Ngayon, kanina lang po siya. Anak, consistent ka ng ilang Consistent araw ka na hindi na. sumasagot sa mga calls ko. Wait lang. Ito na mga ka-eksena yung issue natin ha. Ito na yung issue. Ito na yung mga issue. Pakinggan nyo mga ka-eksena kung saan nga ang konteksto ay pinagalitan ni Tito Beans yung bata sa ginawa niyang hindi pagsagot ng mga tawag at yun ang kinagalit ni Tony Fowler. Okay? Ang po nag-ano yung phone ko po. Tyronia, Po. hindi ka na sumasagot ng mga tawag, ha? Ngayon, kanina lang po siya. Anak, consistent ka ng ilang Consistent araw ka na hindi na. sumasagot sa mga calls ko. Napipigod na ako. Anak, hindi ka namin pinagbabawalan makipagkaibigan. Pero ang lagi kong tinuturo sa'yo, lagi mong sasabihin kung nasan ka. Lagi kang sasagot sa call para kung anong mangyari, alam namin kung saan ka pupuntahan. Opo. Hindi mo na po siya nagagawa, anak. At consistent na. Hindi ka na nag-update kung nasan ka. Hindi ka na sumasagot ng call.
Ay, okay po, Daddy. Sorry po. Yun lang. Yun lang yung pinaka nag-trigger daw, di umano, na nung sinabi nung lalaki, bilang tumatayong stepdad na nung bata, sinabi niya na, pikon na ako sa'yo. Kasi consistent mo nang hindi sinasagot ang mga tawag sa'yo. Nag-aalala kasi daw yung lalaki dun sa bata. Sa tingin nyo ba yung sinabing way na yun? O sabihin na natin hindi niya anak yun. Pero siya ang may responsibilidad kasi nga hatid sundo niya at isa pa, jowa niya yung nanay. At pinagkakatiwala nung nanay sa kanya yung anak niya. Ulitin natin, hindi niya anak yan. Pero magjowa sila nung nanay. At siya ang may responsibilidad sa paghatid sundo. Ngayon, yung sinabi niya ba dun sa bata na sumigaw ba? Hindi naman ganun sigaw, di ba? Pikon na ako sa'yo, consistent ka na, hindi mo sinasagot yung phone. Pag may nangyari sa'yo, ganito, ganyan. Tandaan niyo yung moment na yan, ha? Tuloy natin. Oh, tandaan niyo lang. Oh. Kaya tawagan kita, minsan busy ka. May nabalitaan ako sa'yo ha. Lahat ng bagay bumabagal sa'yo pagkausap mo yung kaibigan mo sa school. Ang daming beses mo sa ka-video call, hindi naman tungkol sa school ang pinag-uusapan nyo ha. Anong ginagawa nyo? Nagkikintuhan lang, nag-ano? Nagkakanta kami po, kakanta-kanta lang po kami. Oh, but wait, di ba lagi namin sinasabi sa'yo, na lagi mo check yung phone mo, nagka-silent ka ba? Hindi po. Oh, bakit ganun? Gusto kunin na lang yung cellphone kasi wala pa lang silbi yung cellphone eh. Totoo, hindi ka na sumasagot tayo niyan. Hindi ka na nag-message sa amin, wala na. Wala nang silbi yung cellphone mo. Yung binili kong phone para sa'yo, hindi mo na siya ginagamit para sa amin. Kung ano natin yung communication natin tsaka sa pag-aaral mo, napupunta sa barkada. Balitaan ko pang lagi mo ka-video call yung classmate mo ha. Kahit babae yun, nagsasayang ka ng oras. Minsan daw ka-video call mo yun, hindi ka agad nakakagawa ng assignment. Dahil kausap mo yun. Kitang-kita ka sa CCTV, wag mo kong inaano. Kahit hindi kayo agad na nag-aaral kayo sa CCTV sa third floor, naririnig. Alam niyo bang may voice yun? Opo. Oh. Sige. Ako kasi yung tipo ng tao na nagko-control ako minsan ng emosyon. Kukontrol daw ng emosyon, ha? Parang hindi naman. Akala mo nakatingin lang ako sa'yo, tulala lang ako, seryoso lang ako. Pero ang totoo, galit na ako. Gusto kong kausapin si Vince nang in private kasi ayoko nag-aaway kami. In private pero nagsisigawan sa banyo, rinig din. Paano naging in private yun? Rinig na rinig din kayo sa labas ng mga nasa labas. In private daw. Tatalo kami sa harap ni Tyronia. Pero parang wala din palang sense kasi naka-reality show kami. So, Nanggaling na sa kanya, di ba? In private niya kinausap si Tito Vince pero wala ding sense. Siya na nagsabi. Wala ding sense kasi naka-reality show. what the Saklap lang, no? Bata pa nga lang yung anak niya, bulgar na yung privacy ng bata, 'di ba? Oh, nakakaawa lang din. Okay, wala, kailangan nilang mag-content, kailangan nila ng pera diyan at alam nila magkakapera sila sa pakulo nila na 'to eh. Oh, pero yung konteksto ang titignan ngayon natin sa ginawa nilang pagtatalo, ha? napapanood nyo. At malamang baka mapanood dito ni Tyronia. Malamang sa malamang nga talaga ina-upload nyo eh. Diba? O, sasabihin pa, nag-aalala siya sa anak niya, pero mapapanood niya rin yung ginagawa nilang in private na conversation. At yung mga kalokohan at mga kalaswaan at mga kagaguhan na pinagagawa ng pamilya nila, mapapanood din. Kasi gusto niya pinapanood yung mga na-upload namin video dito sa Epic. Sa kanya nagsabi, yung anak niya daw gusto pinapanood. Eh, hindi naman magandang ehemplo at mga panood ng kabataan yung content nyo. Episodes ng Toro Fan. May awayan, may murahan, may kung ano-anong katarantaduhan, tapos gusto mo ipalabas dyan. Paano ka mabibigyan ng ano yan ng mga kabataan? Gagayahin pa yung estilo nyo. Yung anak nga ni ganito eh, gumagano lang, sumasagot-sagot lang eh. Sila nga kung magmurando, ganito lang eh. Sila nga, sinasaktan nga nila yung katulong eh, okay lang eh. Diba? Oh. So walang sense. Oh, siya na nagsabi ulit, walang sense, diba? Oh. Sarado mo yung kwento.
Hindi ka sama sa Tyrone. Okay, ready na tayo ha. Set tayo. Okay, scene 1, bathroom. Boom! Oh. Ngayon, ang gagawin mo dito, Tito Vince, tahimik ka lang dyan. Di ka muna magsasalita. Kaya mo muna, bumulwak muna itong si Fowler, ha? Oh. Tuloy natin. Action! Bakit ako ba? Hindi mo alam? Hindi ako ba kay Tyronia? Sa'yo. Bakit? Ayaw ko tayong usapin sa sasakyan. Ngayon ko lang. Sinundo si Tyronia. Dapat masaya yun. Pero sinira mo. Bakit? Kasi pinagagalitan mo. Ano sabi mo? Pikon ka na? Dahil hindi siya sumasagot ng tawag. Anong usapan natin, Bis? Ilang beses natin nag-iaway to? Ako ang disiplinaryan kay Tyronia. Ano ka, bata? Mabipikon ka sa bata? Bata ka rin? Pikon ka? Ilang beses tayo nag-usap na huwag kong gagawin mo yung anak ko? Ilang beses tayo nag-usap? Gusto mo rito kay kita, hindi mo anak si Tyronia. Wala kang karapatan. Ilang taon kong pinaghirapan yan, kaya wala kang karapatan sabihin na pikon ka sa anak ko. Nakuha niyo yung point? Sige, hindi mo nga anak. Kunyeta ka. Ha? Wala kang karapatan para pagalitan daw yung anak niya at hindi niya anak. Malinaw sa malinaw sinabi. Wag naman sana, halimbawa na lang. Pag nagkaroon o nangyaring hindi maganda, halimbawa kasi sinusundo, may nangyaring hindi maganda, wag na lang natin sabihin, basta hindi ano lang to ngayon, sino ang sisisihin? Pag may nangyari hindi maganda dahil siya ang taga-sundo di ba? Oh, sino ngayon sisisihin? Pinagkatiwala ako sa iyong anak ko. Ganyan, ganito, ganyan. Anong ginawa mo? Ganito, ganyan. Anong klase kang ama? Anong klase kang klaseng partner? Nakukuha nyo? 'Di ba? Tsaka ito yan ang hirap ng ganitong klaseng ugali, sa totoo lang. 'Di ba? Oh. Tsaka kung napansin nyo kanina, inulit ko, pinaliwanag ko na hindi naman sumigaw si Tito Vince. At ang sinabi niya, pikon na ako. At bilang isang nakakatanda at gusto mo magpayo sa bata, hindi masama sa akin yung sinabi. Walang masama sa sinabi ni Vince dun Sa totoo lang, kasi nga nag-aalala yung tao. Dahil mahal ka nga ni Tito Vince, yung bata ha, dahil ang turing na nga dun sa anak mo ay anak niya rin. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo may usapan kayo, anong klase kang partner? Ikaw lang? Under mo na nga yung lalaki pagdating sa mga bagay-bagay na ayun na nga, may anak ka na nga, may anak kayo na inaanak na niya na rin. O tinuturo niya rin na parang anak. Pag dumating ang panahon na kayo ay nagkaroon ng sarili nyo ng anak, ewan ko kung balak nyo o for the show lang na kayo ay magpartner. 'Di ba? Doon pa lang marahasa na tong lalaki kung paano maging isang tunay na tatay. Pero dito pa lang kinokontrol mo at ayaw mong hayaan maging tatay. Kasi gusto mo ikaw lang ang magbigay ng kumbaga magdisiplina. Anong klase naman 'yan? Diba? Isipin yung mabuti. Ginagawa mo yung responsibilidad mo siya natin sindo mo, walang problema araw-araw. Gets ko yun. Pero sa pagalit, ilang beses na nag-usap, ako ang magagalit sa kanya. Ako ang may karapatan magsalita. Ayoko siyang magalit sa'yo. Hindi valid reason yung sinasabi niya dito. Ayoko magalit siya sa'yo. Ang tao, kung malawak ang utak niyan at mabuti ang puso niyan, yung salitang sinasabi mo para disiplinahin ka, hindi magiging masama ang dating nun at magtatanim ng galit sa'yo. Tandaan nyo yan. Tsaka bata yan pag may isip na yan. At kung matalino yan at mas lumaki-laki pa, mas marirealize niya na mali nga siya. Hindi dahilan yun. Pag nagalit ang anak ko sa'yo, ay ako magalit siya sa'yo. Kasi pag nagalit siya sa'yo, ay ako na rin. What the fuck? Diba? Oh. Anak niya yan, magiging teenager na yan. Gusto mo mangyari sa kanya, mami, ayoko yung boyfriend mo. Kung nasan tayo, ayoko yung asawa mo, iiwalay lang kita. What the fuck? What the fuck? So ang siste, dahil pag nagalit daw yung anak niya doon sa lalaki, dahil pinagalitan lang, hihiwalay niya na rin. Anong klaseng pagmamahal meron kayo?
So, ibig sabihin, yung ginagawa niyong jowa-jowaan na lang yan, nang dahil lang sa ganun, ihiwalayin nyo na. Di ba? Di ba? Isipin mo pag sinabi lang nung anak, hiwalayin na. So, lahat nung ginawang sakripisyo, lahat yung ginawang paghihirap nung lalaki, nang dahil lang doon, di ba? Sa ganun, simple lang. Oh, anong mangyayari? Di ba? Nakukuha na ano ko pa dito na peki lang yung jowa-jowaan nila. Yung jowa-jowaan nila, asawa ko no nila, peki. Di ba? Oh. Gets mo? Di ba nag-play tayo ng good cup, bad cup kay Teronia? Anong usapan natin? Maging mahina ako pa sa kanya. Patience, di ba? Patience! Oo, nakuha niyo na. Kaya ganyan yung nakasulat sa title ko. Patience. Patience. Oh. Di ba? Oh. Ilang beses nangyari to? Gets ko, kagalit-galit yung ginagawa, hindi sumasagot, nabababad sa video call, hayaan mo ako! Ang OA talaga, oh. Kasi kung ako ako yung babae, bakit hindi? Bakit hindi ko pahayaan na ako bibigyan ko ng karapatan na pagalitan mo. Walang problema yon. Ang dating sa akin kasi parang binibaby niya ng husto at ini-spoil niya yung anak niya na siya lang dapat ang magalit, na ang dating parang iba sa akin ang dating nung ginagawang pagpapalaki ni Tony Paula dun sa anak niya. Sa totoo lang, ang toxic talaga. Ayaw mo ako ma-stress, pero hindi mo dapat magsasataan yung anak ko ng ganun. Kung gusto mo siyang pagsabihan, mahina ako maayos. Ilang taon na yun dumating na sa amin, Vince? Hindi naman sumigaw ng, bigla po na ako sa'yo! Wala namang ganun. Pigo na ako sa'yo, Ganun ang sabi ni Vince, Hindi naman sumigaw. Ilang taon na? Kaya kung pagdating sa paghihirap, kung nahihirapan ka na, sabi ko sa bibigyan ka ng way out, huwag mong ginagawa yung anak ko. Alam nyo, ganyan yung bullshit Alam nyo sa totoo. Ay, sorry po, pasensya na. Baka may mga bata po Pasintabi po. 'Di ba? Na parang ganun-ganun lang sa kanya nga, 'Di ba? Oh. Ilang beses ako napupulong na ako sa'yo. Ang dahil ako iyak ka na naman, dahil nasasaktan ka na naman, dahil ganito ganyan. Masasaktan ka pero pasensya. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Di ba? Kapag di ka makapagsalita, ba't hindi mo pagtanggol sarili mo? Kung makapagsalita, makapagtanggol sarili mo tinatakot mo nga Iiwalay mo diba? Dahil nasa napakababaw mong issue, wala namang ganong big deal na problema, ikaw lang yan. Kasi may camera? Hindi ka matapos. Matapos na ako. Ikaw nga, kaya ka nga daldal ng ganyan na napaka mo dahil may camera. Boom! Ako naman, side ko naman. Sa araw-araw na pagsusundo ko kay Tyrone niya, jowa, kumain ka rin yung naging reaction ko. Ilang weeks na siyang consistent na hindi na siya sumasagot sa call ko. Hindi na talaga. Usapin mo ng maayos. Ilang beses ko na siyang kinausap ng maayos. Eh di sabihin mo sa akin, di ba usapan natin yun? Yung sasabihin ko sa'yo, ang sasabihin mo lang naman, hayaan na Jowa, wala ka na rin ginagawa action kay Tyrone niya ngayon. Maraming salamat, Mayani Torres. Thank you po. And good morning. So, kakausapin mo siya ng gano'n? Hindi! Sinabi ko kay Tyrone niya, anak, magagalit na ako talaga pag hindi ka pa sumagot ng maraming call. Kalmado mo siya kinakausap ng mga nakaraan. Siyempre, bakit kasi nung puputukan ni Madam Gemma pag may sumasamang nangyari dyan? Isumbong mo sa akin, kung wala akong panahon, isumbong mo kay Ate Marie. Sinusumbong ko rin kay Ate Marie, wala na rin panahon masyado si Ate. Alam mo yan, nakabuka si Ate Marie. So that gives you the right para pagtaasan ng boses yung anak ko? OA mo? What the fuck? What the fuck? Salamat po ulit, Mayani Torres, Opo, sige po, makabili. Natatawa ako dito sa tao na to. Ang OA talaga, Sigawan daw, hindi naman sumigaw. Mariosep talaga, Sasabihin nung iba siguro mga Tony Fowler dyan. Di mo naiintindihan, Derek, Bakla ka talaga, Anak niya nga yun, syempre, wala ang mas importante sa kanya ang anak niya. Oo nga, naniniwala ako doon at hindi mo pwedeng ipagpalit ang anak mo. Asawa pwede, pero anak hindi.
Di ba? Eh kaya lang, tignan mo ring mabuti kung ano yung punto nung ginawa nung lalaki kung bakit nga ganon. OA ka lang masyado kasi. Diba? At isa pa, tinatawag mo nga asawa mo na nga eh, diba, live-in pa kayo. O, tapos plus social, media influencer pa kayong dalawa. O. Hindi, sa part na yun, pasensya na. Kung nag-overstep ako, sige, pasensya na, Jowa. Alam mo dito sa punto na to, nanlilit ako sa pagkatao ni Tito Vince sa totoo lang. Kung ako sa'yo, Tito Vince, layasan mo na yan. Grabe ka naman ako maliitin eh. Kung alam mo yon, masyado ka nang sakal sa hawak-hawak ka eh. Layasan mo na yan. Layasan mo na. It's not the first time, Vince. Matagal na yan. Oo, Hindi sige. ka first time, hindi ka 10 beses. Maraming Oo, beses sige. na. Pag-uwapin ka sa akin na pasensya na, ganito ba yan, hindi ko na kaya i-date. Hindi ko na kaya i-date. Ganito kasi yan. Mag-explain ulit ako. Inaon ako Siyempre nasa gitna ako, Jowa. Pagka papunta na sa si Tyrone sa'yo na masistress ka na, siyempre gusto mo lang mapigilan. Exactly, nausapan natin. Kaya nga siyempre Jowa, isipin mo rin yung sitwasyon ko na nakagitna ako. Isipin mo rin yun. Sa tinataas mo ngayon, try mo rin muna babaan yung sitwasyon ko ngayon. Hindi na ako bababa sa'yo. Hindi, ito lang yun. Anak na to, siya. Pinapa-explain, nag-uusap, di ba? Di na ako bababa sa'yo, gunggong. Yan lagi kang galit. Lagi kang nanunumbat ng mga bagay. Si Tyrone niya nabibigatan na sa ugali mo na hindi mo na siya kinakausap. Exactly. So ngayon mo sabi niya wala akong ginagawa. What the fuck? What the fuck? Siya sumagot Ulitin ko, siya sumagot Oo. Siyempre, Jowa, isipin mo rin yung sitwasyon ko na nakagitna ako. Isipin mo rin yun. Sa tinataas mo ngayon, try mo rin muna babaan yung sitwasyon ko ngayon. Hindi na ako bababa sa'yo. Hindi, ito lang yan lagi kang galit. Lagi kang galit. Lagi kang nanunumbat ng mga bagay. Lagi kang nanunumbat ng mga bagay. Si Tyrone niya nabibigatan na sa ugali mo na hindi mo na siya kinakausap. Hindi nabibigatan na yung bata, di mo kinakausap. Sabi niya kanina, sabihin mo sa akin para ako bigyan ko ng time. Exactly. So ngayon Di sang-ayon siya. mo sabi niya wala akong ginagawa. Exactly. Wala kang ang ginagawa eh. Yun nga yung ginagawa kung wala. Yun nga yung exactly. Wala kang ang ginagawa. Tapos gusto mo bang sabihin? Exactly. Ang taray pa eh. Ano ba yan? Ano ba naman buhay ito? Ano walang Hindi ko ginagawa? siya kinakausap kung nagagalit ako sa kanya. Hindi lang yun. Puta, silos na siya sa'yo kay Happy, kay Birthday. Sa lahat ng mga bata. Then sabihin mo sa akin, Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. ano pa rin yung pasensya mo? Ang hirap ng ganyan, ano? Ang hirap nitong ugali nito. Malupit to. Iba. Sige, wala ka pa rin karapatan taasan siya ng boses at pag-akta parang kapatarang pegon ka rin sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan bakit niya pinagpipilitan tinaasan ng boses, sa bagay kasi nga for the views, for the content, di ba? Pero para sabihin niya yun na na tinaasan ng boses, low. Napikon lang ako sa ginawa niya. Bata ka ba para mapikon? Yung term siguro, mali, pikon. Pero bilang isang matanda na ikaw naghahatid at may concern ka, di tinuturing mo pa ang anak yan, di ba? O pwede siguro, ubos na yung pasensya, di ba? O sobra na yung ginagawa mo, di ba? O, hi Arlene. Hindi ko maintindihan, bakit galit na galit tong isa? Kung wala namang mali doon sa sinabi. Tatay ka! Tumatay yung tatay ka, di ba? Siyempre, nararamdaman ko pag may nangyari kay Tyrone niya. Tayo! Bakit ako may nagpapawalay? Hindi. Nakita niyo yung sagot. Nakita niyo yung sagot. Di ba? Nag-aalala lang, maghiwalay tayo. Sige, wala ka pa rin karapatan taasan siya ng boses at pag-akta parang kapatarang pegon ka rin sa kanya. Napikon lang ako sa ginawa niya. Bata ka ba para mapikon? Tatay ka! Tumatay yung tatay ka, di ba? Tingnan mo, tatay ka. Tumatayo ka tatay. Pero bawal siyang magalit, magpagalit o magdisiplina dahil may kasunduan sila. Putragis na yan. Paano ka magiging tatay niyan? What the fuck? What the fuck?
hindi na talaga tayo nagtataka kung bakit na ilang jowa na yung nangyari. 'Di ba? Isipin nyo pinagdidiin niya, tatay ka, ikaw tumatay yung tatay na ganyan-ganyan. Pero, nung pinagsabihin niya, bawal. Dahil may usapan, concern nga itong tao. Diba? Oo. Nararamdaman ko pag may nangyari kay tayo. Oo. Dahil sa pag-aalala nitong lalaki, ang sagot niya, maghiwalay tayo. Nag-aalala lang naman siyempre yung tao. Tapos sagot mo, hiwalay. Parang ganun lang yan eh. Yung pag pinagsasabihan, ang sagot, hiwalay. Bakit ako may hiwalay? Hindi naman ganun yun eh. Hindi ganun yun. Tangin na mahal ko si Tyrone niya kapag may nangyari dyan, yung nararamdaman ko, di puputok ako. Wala ka nang karapat ng pumutok kay Tyrone niya. Sabi ni lalaki, pag may nangyari dyan eh, mahal penis, Tyrone niya, ganyan-ganyan eh. Siyempre pag may nangyari, puputok ako o pwede siyang sumabog siyempre sa mga sa sama ng loob, sa sakit pag may nangyari. Tapos sasabihan ka ng babae, "Ba't wala kang karapatan?" Ay, pasensya mo. Pasensya na. Sincere yan? Di ba? Ano ba yan? Oh. Kasi Tyrone niya kapag may nangyari dyan, yung nararamdaman ko, di puputok ako. Wala ka nang karapat ng pumutok kay Tyrone niya. Pwede pasensya na. Ang baho ng term eh, no? Wala kang karapatan pumutok kay Tyrone niya. Boom! Pangit na mga terminology yung gamit eh. Putukan eh, no? Oh. Easy, easy. Ay, pasensya mo. Pasensya na. Sincere yan? Ganyan? Mataas tayo parehas eh. Ito lang yan, jowa. Diba? Magaling. Boom! Ang galing nga talaga. Ang galing. Hello po, Ma'am Hilda Enriquez. Good morning po. Ang galing. O sabi mo may camera, di ba? Hindi ako sasagot. Putang, ikaw lang ba may nararamdaman? Pero ako lang yung nanay. Masyadong makasarili yung putik. Pinapasok mo sa buhay, alam nyo hindi sa hindi sa paano ba? Kasi itong lalaki, di ba si Vince, mas bata-bata, at tapos, syempre, masikat si Tony Fowler. Ang hirap ng ganyan eh. Dapat nga dito mag-stand dito yung lalaki, bilang lalaki at siya yung tumayo ang stepfather. At dapat, wala namang problema, wala namang problema magpa-under eh. 'Di ba? Kahit sino naman pwede. Kaya lang may mga bagay kasi na dapat nagpapasakop talaga. Hindi pwedeng lagi na lang yung ganun. 'Di ba? Pagdating sa mga ibang bagay, kailangan meron talagang magpapasakop. Tinan mo. Ako lang yung magulang. Pati, claimant! Sige, ikaw yan! Ako lang. Alam niyo ba kung gaano kasakit yon? Ito real talk lang. Kung ikaw lalaki, minamahal mo yung pamilya niya kahit na meron na siyang anak, tas talagang seryoso, mahal mo eh, di ba? Oh, tapos sasabihin ka na wala kang karapatan, hindi yung pagdidiinan sa'yo na wala, hindi. Oo, totoong hindi ko anak yan at hindi ko hindi ko totoong kadugo yan, pero totoong mahal nila, mahal ko kayo, o seryoso ako sa inyo, na ang turing ko asawa at anak, tapos gaganunin ka lang. Sakit nun. Pero ako lang yung nanay. Ako lang yung magulang. Pati, claimant! Sige, ikaw yan! Ako lang. Okay. Ano ba silbi mo dyan? Boom! Kung ikaw lang palang ang magulang dyan, parang alila ka lang pala dyan eh. Tagahatid sundo ka lang pala eh. Oh. Alam nyo mga kaiksena, ulitin ko, eto, scripted to. 100% lahat ng ginagawa nila is scripted. Nire-reactionan natin at binibigyan natin ng konting pagsagot dahil para mahimay-himay natin na tama ba, scripted na nga lang ginagawa nyo, maling-mali pa talaga, walang matututunan sa inyo. Oh, dapat ang title nito, Family Driver, no? Boom! Okay. O nag-overstep ako, pasensya na. Hindi naman ako Binibigyan kita ng way mo para maging part ka ng pamilya namin ni Tyrone niya.
Binigyan kita niyan, di ba? Ilang beses na kinausap, huwag mong tataasan ng boses yung anak ko. Ilang beses sinabi sa'yo, baka may pasensya mo. Pinalanasan niya ngayon, ayoko maulit. Pag sinabi niya sa akin na ayaw sa'yo, hiwalayan kita sinasabi ko sa'yo. Alam ko, iwalay mo ako. Ready naman. Grabe, nalilita ko sa sa pagkatao ni Vince dito, doon sa lalaki. 'Di ba? Anytime yan, Vince. Anytime yan. Sabi ko sa'yo, anytime yan, matripan yan, laglag ka niyan. Nalaglag ka niyan. Oh, huwag ka na magpatagal dyan. I've been there. Pwede tayo dun eh. Tayo wala lang kita? Pag ayaw niya tayo niya, wala naman ako. Ganun na yun. So, ang point ko nga, kaya kita kinakausap para huwag tayo pumunta doon. Ayoko rin pumunta doon. Pero ang gusto ko lang maramdaman mo, Jowa, under na ako sa'yo. Yung mga pinupunto kong minsan sinasalag mo, yung nararamdaman ko ganito sa pagiging tatay, pasensya na ako na pasigaw ko kasi natatakot na din ako may masamang mangyari sa kanya. Puta, ilan kayo? Jowa, ilang months, sige kalmado ako kay Tyronia. Puta, naaawa na lang din ako sa inyo minsan, kaya napapataas na lang din ako ng boses. Parang lagi mo sinasabi mo sa akin kanina wala akong ginagawa. Nakasabi mo nga lang lagi ako galing kasi pinagagalitan ko may ginagawa ako. Nakikita yan. Upload sa YouTube yan. Lahat yan. Pinagagalitan ko pinasasabihan ko. Oo. Pero hindi all time ganun. Ang ginagawa ko Pero minsan pinapalipas ko. Ang point ko sa walang ginagawa, Jowa, minsan wala ka na talagang oras kay Tyronia. Na ako yung naiipin na sa sitwasyon na binibigyan ko na kayo ng time. That doesn't give me the right. Kaya Dahil nga. nung nakaraan mo sinabi mo wala akong oras sa alda, natatrabaho ako. Sinabi mo sa akin na wag ganito na nararamdaman tayo. Pwede mo pa rin gawin yun ng paulit-ulit yung pasensya tayo hinihingi ko sa'yo. Kinakausap mo ko ng maayos ba? Kasi si tayo na ganito nararamdaman. Di ba nag-usap tayo dito? Baka may time ka mamaya. Kailangan mo lang siya ulit-ulitin, consistency lang. Oo, sige. Yun lang yung kailangan Hindi ko. naman nabibalik sa akin yung Jowa eh. Pero minsan, Hindi nga eh, hindi ka consistent. hindi. Gusto ko lang di maramdaman mo yung nararamdaman ko ngayon na natataranta ako pag Naiintindihan kita. Paano mo naiintindihan yung lalaki? Kung ganyan ang pagkakaunawa mo, 'di ba? Oh. Tulpo title, be like driver namin, lover ni mami. Under na sa nanay, papa-under pa sa anak. Marikatli nagbayani, grabe pala, para lang kumita pera, walang kwentang content tao. Si Rob pa rin mahal ni Tony. Hirap niyan direct yung break up, mako-content pa, mapagkikitaan pa rin, sure. Oo nga eh. Malamang uploaded na yan, kayo mismo ang nag-upload. Oo, oh. Pahingi po ng by J6, sumakit ulo ko. Oh, script for totoong nararamdaman nila. Oh. Kaya nga ilang beses na kitang kinausap tungkol dito. Ilang beses na din. Siyempre, Jowa, may pressure lang din ako sa'yo. Yan din ang sagot mo. Kung napapressure ka nga, out. Hindi. Kung napipressure ka nga out, hindi mo na tinanong, saan ba napipressure yung tao? Diba? Sa ugali mo na nga eh. Hindi kasi pwedeng out eh. Ito nga yung problema. Doon ako na hindi kasi pwedeng out eh. Talagang, para bang, mahal talaga ni Vince kasi. Sa totoo lang bago niya pa maging jowa yan, mapasagot yan, nagmukhang tanga pa yan si Vince. Sa totoo, yung ginawa niya sa sa social media, na pinaasa-asa, nalaro-laro pa siya, napagkitaan pa, na content pa. Yung tipong para siyang asong sunod ng sunod talaga, bago maging jowa niya yan. Oo. Tapos ngayon, di ba, nakikita niyo kawawa, naawa ako dito dun sa lalaki. Parang nakikita ko yung sarili ko. Nung araw. Diba? Christina Santiago, good night. Narcissus, sabi ni RD. Narcissus pala. Narcissus. Oh. Kaya mo pag naglalabas ako sa'yo, gusto mo out agad sa buhay. Dapat ganun, may step. Gumalaw yung camera ko. I'm a stepfather. Pinapagalitan ko anak ko in accordance sa mga mali niya. Pinapalo ko rin, but don't ever think na di ko siya mahal. Dahil napalakasan ko boses ko. Asawa ko di man lang nagre-react ng ganyan. Kasi ang tao,
Pag alam niyang tama naman yung ginagawa mo, kahit pinagagalitan mo yung anak niya, bakit? Diba? Lalo na kung kayo may relasyon pa. So, diba? Yun nga yung masusubukan mo yung partner mo kung marunong mag-handle ng bata o magdisiplina ng bata. Diba? Kuya Gamer YT? May kasama tayo niya, oo. Pero hindi ganun yun. Sabi mo nga, huwag tayo pumunta dun eh. Eh, pumunta ka na pumunta ka eh. Eh, siyempre, Eh, kung ako tinutulogin ako, ilang beses ako na pinagsabihan? Ilang beses na? ilang beses ka naman walang oras kay Tyrone eh. Nagtatrabaho ako, Vince. Kaya nga sabi ko sa'yo, natutuwa ako nung may partner ako. Na magpupunan nun. Pero wag mong punan yung pagiging nanay ko. Pag kailangan ko magaling, kausapin mo ako. Kung wala akong tayo sa kaya bukas, kausapin mo na. Pakiusapan mo kung nararamdaman. Kasi sa'yo siya nag-open. Binibigyan niya ng pagkakataon para punan ni Vince yung pagkukulang ng bilang tatay. Pero pagdating sa pagpapagalit, bawal. Yung nanay din daw, nanay lang daw. Kaya nga yan ginawang nanay at tatay eh. Kaya nga binuo yung pamilya nanay at tatay at anak para yung nanay ang taga-subaybay at yung tatay din, parehas lang yan. Pero mas lamang lang syempre mas obligado magtrabaho ang lalaki. Kaya nga dalawa sila sa buhay nyo at sa pamilya. Silang dalawa ang magtataguyod sa inyo. 'Di ba? Naintindihan nyo? Tapos gusto niya siya lang. Eh kung ayaw mo pa lang nang may kasama ka, di wag ka mong magjowa. Para ikaw lang mismo maggawa ng disiplina sa anak mo at walang ibang inaasahan ka din para sa may ibang responsibilidad. Di ba? Oh. Tuloy natin. Makakasabi kita pa ulit-ulit. Ilang beses mo akong minura. Sinasabi mo huwag kitang tuloy. Kasi yung maliliit na bagay, masyado mong inaano. Kunyari nakalimutan niya yung nakalimutan na naman tayo niya. Kahit paulit-ulit yun, minsan bigyan mo ng pahinga. Kasi ayaw nyo. Alam mo kung ba't ako paulit-ulit kahit sa maliliit na bagay? Gusto mo ng totoo? Paano pag nakita mo, ikaw mismo nakakita? Hindi ako magagalit. Di mo yung trabaho Eh, ko di eh. stress ka na naman. Trabaho ko nga eh. Choice ko mag-anak eh. Ang point ko, gusto ko ikaw yung kalmado sa gitna namin. Kasi parehas kami, isang bata, isang nagtatrabaho nanay. Sige, pasensya na sa part na yan. Pero Joe, nagkakabas lang din ako. Hindi yun yung point ko. Hindi mo ko maintindihan. Naiintindihan kita na napapataas ako ng boses. Mali ako sa part na yan. Nag-overstep ako. Hindi ako. Alam mo, whatever. Alam nyo, kahit todo baba na si Vince dito, wala eh. Wala. Kahit scripted o hindi talaga. O scripted man to, hindi maganda talaga. Whatever it is, pressured ka, nasa gitna ka, paulit-ulit, wala akong palang, it doesn't give you the right. Lahat ng nanay may pagkukulang sa anak, gets ko yun kahit nanay ko sa'yo, kahit nanay ko sa akin lahat. Wala. Ito pa isa, direct stepfather din ako at aminado ko napapagalitan at napapalo ko anak ng asawa ko. Pinapaliwanagan ko bakit nagawa at anong dahilan sa awa ng Diyos 12 years na kaming magkasama ng asawa ko. Yun naman ho talaga kasi napakahalaga ho talaga na dalawa yung nagpapalaki sa anak. Tsaka lalo na't po tawag dito, iba pa rin pag may lalaking gumagabay pa rin. No, sa totoo lang po. Iba-iba. Hindi naman sa sinasabi natin pag puro babae lang, magiging mamas boy na. Hindi ho, ba't tatay ko naman? Nung lumaki ko hanggang magbinata, boy ang tatay ko. 'Di ba? Pero hindi naman ako mamas boy pa rin ako. Perfecto nanay, pero putang ina, pasensya hinihingi ko sa'yo. Kung naubos yung pasensya ko, pasensya na. So, porket gano'n humingi ka ng pasensya na naubusan ka ng pasensya pag bibigyan kita. Anong gusto mo? Di maghiwalay nga kayo. Ayaw mo palang pagbigyan eh. Di maghiwalay kayo. Hindi, pwede naman magbago. Hindi ulitin. Sinabi mo rin yung last time, di ba? Eh puta, may nararamdaman nga din ako! And then, I cannot tolerate this. Kaya nga magbabago eh! Kailan ka nagturo sa akin na hindi ako nagpasakop, Tony? Nagpapasahod ka sa akin. Naiintindihan. Kailan ka na Di ba? Wala siyang mairibat kasi alam niya naman talagang ina-under niya yung lalaki. Nagpapasakap ka sa akin. Naintindihan ko. Totoo kasi, alam niya eh. Oh. Sunod-sunuran sa kanya yung lalaki. turo sa akin na hindi ako nagbago? Eto. Magbabago, tangina, naglalabas lang din ako. After naman ito, tangina, luluto ako sa'yo eh. Hindi ko kailangan ng load mo kasi paulit-ulit mo na ginagawa. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Sige, marami ka rin paulit-ulit na pinapalampas ko ah. Ayaw Sumunod mo, ba ako break, sa'yo? break tayo. Hindi break ang solusyon. Gusto mo lang
palibhasa kasi, di ba? Pagka ganun, anong mararamdaman nyo? Tapos mahal na mahal mo yung tao. Di ba? Ano? Na gusto mo lang iwalay? Ilang beses ko sa'yo sinabi na nagmamarka rin sa akin yan? Ano ba sa tingin? Alam ko, nagmarka yung ginawa ko sa anak mo. Anak mo, hindi ko na sasabihin anak ko. Sige, wala akong karapatan. Nag-overstep ako, sige. Pero after natutuwa, akal na ako. Tulunod ako sa'yo na nag-alakas ko din ako. Kailan mo sinasabi mo sa akin na nagpupuno ka, na gusto ko nang hiwalay na nasasaktan ka din na magmamarka sa'yo. Ito yung isa mo ito ka. Ito yung nagmamarka sa anak mo. Akin na timbangan kung wala kang katimbang-timbang. Ganun yung punto ko na sinasabi ko kaya hindi mo kumakit. Alam ko naman na wala Nagpapasakot ka sa akin, isagat mo hanggang kay Tyronia. Yun ang ipinakitusap ko sa'yo. Kanina may putukan, ngayon isagad mo na. Isagaran pa, oh. Tinutulungan kita, Vince. Kinausap kita maraming beses, huwag kang tataas ang boses sa anak ko. Ilang beses? Hindi ko sinasabing anak ko lang si Tyronia, anak natin, pero this time, Hindi putang ka. ina. Sinabi mo, anak mo lang eh. Oo, ngayon, oo. Ang pinapakita mo. Ba? Sabi ni The Ghost, direk bakit kailangan talaga ipakita o iparinig ang personal problem ng pamilya nila? Content ba yan? In real life, I don't think so. After pa niyan, kay Tulfo naman ng bagsak. Content nila yung real life daw nila. Real life na nangyayari sa pamilya nila. Yun ang content nila. Which is, hindi naman magandang halimbawa para panoorin ng tao. Sa totoo lang. Ewan ko bakit pinapayagan yan eh, no? Ngayon, oo, anak ko lang siya. Antayin ko pag yan ang salita na kay Ate Marie. Kasi Ate Marie na kinausap ako na hiwalayan ka. Alam mo yan, yan si Ate Marie. Ganyan ginawa niya sa lahat ng ex ko. Marami akong bagay na talaga ng bilas na sinatapos. Kasi, naiingit talaga ako na ibang toro. You don't get the point. Wala akong pake. Ito na nga eh, wala kang pake. Yun nga yung hindi ma-IDO. Wala na akong pake sa'yo ngayon. Wala akong ano sa ang shit ko ngayon. Huwag mong palakihin. Nagtayroon lang ako. Huwag daw palakihin. Nantuchay ko nagpalaki. Wala namang issue eh. Ooy ka masyado eh. Diba? Tsaka parang ang dating ng bata na yan na kunting maano mo lang yung bata. Eto, mga kaiksena, dagdag ko lang. Nagalit siya doon sa pikon na at sinigawan na daw para sa kanya. Eh paano kaya yung mga teacher? Kung halimbawa may nagawa yung anak mo sa eskwelahan at napagalitan, anong gagawin mo sa mga teacher? Reasonable din ba? Anong gagawin mo? Maghiwalay na, tanggalin mo na yung anak mo doon sa eskwelahan? Ganon? Eto nga karelasyon mo eh. Yung sa eskwelahan, pag nakagawa ng hindi maganda yung anak mo at napagalitan, paano gagawin mo? Sasabihin mo, ay hindi, lalaki yan eh. Eh may lalaki rin teacher. Parang ang dating sa akin ng bata mahina, na hindi pwedeng pagalitan, na hindi pwedeng maranasan na mapagalitan at maitama. Ano yun? Kailangan sa nanay lang ang magdidisiplina. Eto si Fowler, hanggang gaano ba katalino to at kalawak ang experience nito para masabi mong perfect mother ka o isa kang magaling na ina para lahat ng sasabihin mo tama pag nagpapayo ka. Tandaan mo walang perpekto. Maaaring manggaling sa ibang tao ang tamang disiplina na kailangan ng anak mo o kailangan ng ibang tao para ibigay sa anak mo. Nakukuha nyo? Diba? Pwedeng ganun eh. Meron akong alam na pwede kong ma-share na yun ang hindi mo alam na makakatulong. At ganun din, baligtarin din natin na meron akong hindi alam na kayo naman ang may alam para madisiplina ko yung sarili ko. Nagigets nyo? Diba? Oh. Parang ganun lang yun. Yung kaalaman ba? Marami akong hindi alam na nakibabasa ko dyan na naibibigay nyo sa akin at nalalaman ko. Sa madaling salita, yes, experience. Diba? Meron taong mas may experience sa pagpalaki na pwedeng makatulong. At kahit sabihin mo marami ka naman experience pero bobo ka naman mag-understand. Tapos mas bata sa'yo pero mas magaling umunawa, panis ka. Nakukuha niyo yung punto? Pagpalagay na natin si Tito Vince magaling umintindi. Tapos si Fowler hindi. In short, we learn from each other. Tama ka dyan, Arlene. Diba? Kaya nga, nagkamali nga ako sa part na yun.
Nagkamali nga ako, nag-overstep ako, nanginiligaw ako, tumataas ako. Pero yung sinasabi ko, paano yung mga teacher, no? Pag pinagalitan ng teacher yung anak mo, okay lang sa'yo, di ba? Hindi pa ka mag-anak yun, teacher lang. Oh. Itong lalaki, buong araw mong kasama yan, pati sa higaan kasama mo, pati sa pagligo, pati sa pagising. Tapos, nung nagsalita lang siya, nagganyan ka na. Oh. Jowa, hindi ako napapagod pag silbihan kayo. Napapagod lang din ako minsan sa sitwasyon. Kasi ang sitwasyon ay may bata, single mom ako. Hindi At lang, ang isang bata, ma-emotion pa ulit-ulit, babe. hindi lang din ako sa bata, Jowa. Kaya naman kang pumunta doon dahil nakitayo na lang tayo. Kung pagod ka sa ibang bagay, doon ka magalit, doon ka magtaas ng boss, magkitayo niya. Huwag ka mag-act, ang parang bata pa din. Paano naging aktong bata? Nag-aktong bata ba dun? Hindi nga nag-aktong bata dun eh. Nagpapakatatay nga siya na cool. Na pikon na ako sa'yo. Di mo sinasagot yung mga tawag. Ganyan ganito. Anong papakabata dun? Naku. Pikon na ako sa'yo. Bakit yung anak ko lalaki? Tatawagin ng dati, pikon na pikon sa kanya. Ano gusto mo maging boyfriend niya in the future? Okay lang sabi sa kanya, pikon na pikon sa kanya. Ano ba yung anak mo hindi pwedeng masabihan ng mga ganong salita? Sa usapan niya lang sa bahay niyo. Kung ano-ano yung naririnig na bunganga, pinaglalabas ng mga bunganga niyo dyan. Asan yung logic doon? Asan din yung sense doon? Ayaw niya na paglaki ng anak niya, may lalaki daw nagsasabi sa kanya na pikon na o nakakarinig ng ganito. Sa loob ng bahay niyo, tapos nanonood yung anak niyo o anak mo ng content niyo sa YouTube na ganyan, naririnig niya lahat. Ano yun? Ay Mantemyong at Arlene Daily Dose Sintonados, nakukuha nyo? Parang hello, ayaw mong makatanggap ng ganyang salita anak mo. Pero eto nga lang vlog nyo na to, mapapanood niya rin. Anong sense pa? Diba? For the views. Diba? For the content in the house. Attention na sa part na yun, Jowa. Lahat ng sasabihin mo sa kanya. Kung tayo, bakit hindi tayo okay? Hindi tayo sabi ng magulang natin, ayokong gawin sa kanya. Jowa, paliwanagan. Hayaan mo ako. Ako nagdala dyan. Ako naghirap dyan. Tangina, puno-puno ako, Vince. Ilang beses na kitang kinausap. Papaliwanagan mo naman si Tyrone sa part niya. Kahit na magmamarka yan sa kanya, yun yung totoong marka, yung marka sa bata. Ano daw? Alam mo yan. Kaya kahit ano sabihin ko sa'yo, mamaya mag-usap tayo, magkalutan tayo, okay tayo. Matanda na tayo, pero si tayo. Hindi, naririnig niyo yung salitaan napapanood daw ng may laman. Napapanood daw to ng anak niya. Anong sabi? Kung pagkataas natin mag-usap, magkatawaran tayo, tayo, tapos ganito, ganyan. Hindi napapanood ng anak. Wow, ano yun? Diba? Diba? Isipin nyo, ang gandang halimbawa sa isang pamilya niyan. Mamarka yan sa kanya, yun yung totoong marka, yung marka sa bata. Alam mo yan. Kaya kahit ano sabihin ko sa'yo, mamaya mag-usap tayo, magkalutan tayo, okay tayo. Matanda na tayo, pero si Tyrone niya. Galing na. Galing, ang pangit lumaki sa ganito style ng bungangaan nung lumalabas ng mga wordings. Di ba? Kakain mo na sana ng tatay niya, puta. Mamaya pag nag-usap tayo, kakain tayo ng pasit canton. Tapos ganito, ganyan, di ba? Ano naman? Yun na nga yung point ko eh. Exactly nga, Vince. Kaya wala. Walang ganun. Walang pagtaas ng boses. Yan ang pinag-uusap ko sa'yo. Kahit pikon na pikon ka na, kahit punong-puno ka na, kahit ipit na ipit ka na, huwag mo gano'n rin si Tyrone niya. Hayaan mo ako lang. Hindi dahil ako lang yung nanay na naghihirap ako yung nagluwan. Dahil trabaho ko yun. Nag-usap na tayo. Nag-usap na tayo dyan. Gusto mo lumaki siya ng gano'n? Okay lang yun. May mga text na gano'n. Bibigod tao. No. Kailangan siya maramdam mo na sa kanyang patience lang. Mabait ka. Okay lang.
binaligtad niya na parang gusto yung mangyari. Pag si Tony daw ang tanongin parang gano'n sabihin niya kagad, iwalayan mo na yan. Grabe yung isip niya, no? Ganun yung isip niya, no? Intindihin niyo to, yung sinabi niya. Sa'yo ng pagmamahal na unconditional, pasensya, ayoko magbalik na tayo, ako magbigay sa kanya ng gano'n, ng warm love. Ikaw, sige, maging ikaw ang maging disciplinarian. Balik tayo. Sabihin ko sa'yo, 1 linggo pa lang, mami, walayan mo na yan. Huwag mo akong pabilis sa gano'n. Di ba? Yun yung point na nararamdaman ko ngayon, kailangan kong pumili. Tangina, nasabog na ako sa kotse ngayon lang ako. Nagsundo. Lahat na mong ginagawa mo yung thankful ako. Pero tangina, sinira ko dahil sabi ko dahil siya sumasagot. Hindi mo pwedeng mamaya. O kaya i-open mo sa akin. Pinatatakot ako yung nangyari ko sa kanya. Takot ka, pero huwag kang mag-aangat na salta sa kanya. Dala lang din ako ng takot, Jowa. Sabi ko, nangyari mo sa mga kaibigan niya. Promise yung umiikot sa akin kanina. Dahil 1 week na talaga consistent. Pero nangingi ako ng pasensya ko, nag-overstep ako, wala akong karapatan. Tangina, Vince. Alam mo yan lahat ng sakripisyon ginawa ko kay Teronia. Alam ko naman. Pag ako, okay lang nanay ako. Nanay ako eh. Alam niya, trabaho ko yan, pero with ikaw. Kung ano ko sa'yo, nalabas sa school, pagod yan, exhausted yan, tapos ano sasabihin mo? Si Sunshine Dizon ang manager ng Toro Family. Siya kaya ang may say sa content nila ngayon? Sino may sabi? Sunshine Dizon? Ikaw napikot ka? Pero pa rin siya na. Di ba nag-uusap tayo po kasi ng cellphone? Ganun talaga, Vince, paulit-ulit yun kasi bata yan. Pero yung sasabihin mo sa kanya, pikot na pikot ka? Kaya nga pasensya na, Jowa. Nadala talaga ako ng takot ko kanina. Hindi siya dahilan, Vince. Paano ba guys, nadala ka naman ng bandi, madala ka naman ng ilang beses na sinabi. Parang wala sa sarili. Ang dayo na ng pinuntahan dahil lang doon, grabe. Sa akin yan, of course you have your reasons. But your reasons, ayoko siya. May reason na, you have your reason. But, hindi. Ang dahilan yan. Huwag mo nabigyan ng dahilan. Di naman pala pwedeng pakinggan yung reasons niya. Diba? Anong klase yun? Diba? Madala ka naman ng bandi, madala ka naman ng ilang beses na sinabi sa akin yan. Of course you have your reasons. But your reasons, ayoko siya. Hindi siya valid. Anak ko yan. Anak ko yan. Anak ko din yun eh. Hindi puta nila. Bakit ako na may kasama natin trabaho mo sa anak mo? Tingnan mo. Anak niya din. Pero bakit wala siyang karapatan pagdating doon? No? Natatakot ka lang din ako na may Naging usama natin na trabaho mo kay Tyronia. Intindi? Pasensya? Yang ang pagmamahal. Yun, tapos! Walang pag-aalala, walang ano ba tawag doon, isa pa? Kasi nga, iniisip mo yung kaligtasan niya tsaka ayaw mo siya mapahamak. So, bibigyan mo lang siya ng love lang. Paano mo papasok yung love kung hindi ka nagko-concern sa isang tao? Diba? Paano mo may papakita yung pagmamahal kung hindi mo mapapakita yon? Diba? Ano pa? Pasensya. Paano mo ipapakita yung pasensya kung hindi mo kayang ipakita at hindi mo kayang gawan, idisiplina yung bata? Bakit pasensya sa disiplina? Para mo handle yung bata sa pagpapasensya mo ng dinidisiplina mo. Diba? Walang sense na sinasabi nito. Hindi naman eh. Wala disiplina, ganon. Anong klase yun? Ginagawa ko naman eh. Pero may ginagawa kang iba yung trabaho mo na magalit sa kanya. Minsan nga kasi, Joe, pasensya na. Minsan nga kasi, hindi mo Kapag hindi ko nagawa ako, tayo mag-usap, kinakausap mo ko. Tako na pag ilang episode ko, lahat ang dami kong magalit kay Tyronia, may ginagawa ako. Bilang nanay, huwag mo sabihin sa akin na, magkukulang ako, pero may ginagawa ako magdisiplina sa kanya. Tingnan natin yung dulo. Ang haba niya, paulit-ulit yan ganyan. Ito, pakinggan natin, sabihin niya dito. Okay na kayo, tsaka mo kausapin. Pag okay na daw sila nung bata, tsaka sila mag-usap. Nakasalalay ang relasyon ni Vince kay Fowler dun sa bata. Tyronia? Doon kayo.
Tinan mo, doon lang nag-uusap. Nagsisigawan. Gusto nila mag-usap in private para nga naman sila lang dalawa. Pero katapatan lang yung kwarto. What the Mamaya rinig yan. Mamaya mapakita sa inyo dyan mamaya. Mapakita sa inyo dyan at sasabihin ng bata. Tinan. Okay na kayo, tsaka mo kausapin. Ah. Pero niya, Oh. doon kayo. Ayoko kayo makita. Ay, si Tyrone hindi naliligo. Ayoko ano. Doon kayo sa labas. Pag galit ka kasi, parang lalabas lahat sa bibig mo yung mga masasakit na bagay eh. Kaya siguro talaga pag nilalamon ka ng emosyon. At inaamon ko talaga na nilamon ako ng emosyon ko that time. May pakiramdam na parang gusto mong manakit pabalik. Kasi ang sakit ng mga naririnig mo at ang sakit ng nangyari. Anong sakit ng naririnig mo? Ikaw tong masakit magsalita. Desisyon mo na lang anak yung inaantay ni mami. Kung magiging okay pa ba tayo o hindi. Kasi pag di na tayo magiging okay, mag-iwalay na sa akin si mami. Kasi alam mo anak, kaya ako nagagalit sa'yo. Di ba lagi kong pinapaliwanag sa'yo? Natatakot ako ng ganito sa mga mangyari sa'yo. Yung dahilan ba't ako napapasigaw sa'yo? Kasi pinupoint sa akin ni mami. Tapos ito pa masakit niyan. Kapag ka nabash yung anak niya rito sa content na to, magwawala na naman yan. Another content na naman yan. Imbes na ako kita nasisigawan, imbes na ako kita napapagalitan na trabaho doon ngayon. Kaya ako pasensya na anak kasi yung pressure ni mami, minsan nararamdaman ko din talaga. Alam mo, umanga ako dito kay Tito Vince. Okay, saludo ako, talagang seryoso. At talagang pinakita niya nung simula na kahit nagmumukha siyang tanga para maging sila ni Fowler. Pero tapos dito sa part na to, na ano naman ako na talagang para lang hindi siya iwalayan. Kahit siya talaga yung umaano sa bata. Well, kailangan din naman ng magulang na marunong ka rin magpaliwanag sa anak mo ng mainahon at saka yung mga ganyang style. Pero nakakaawa pa rin si Vince. Kaya kinakatakot lang ni mami. Kalakihan mo yung lalaki na sinasabihan ka pigon na pigon. Sisigawan ka, pinapagalitan ka. Gusto ko mangingin ng pasensya sa iyo. Ang sabi kasi sa akin ni mami, may kipag-usap lang doon sa akin pag okay tayo. Nakadepende sa'yo si mami kung magiging okay pa ba kami. Ako anak, gusto ko lang mangingin ng pasensya sa iyo. Sa lahat, siyempre anak, nasa gitna ako. Minsan nahihirapan din ako. Pero hindi yung dahilan para sumuko ako. Sinasabi ko naman sa inyo, hindi ko kayo iiwan. Hindi naman ako susuko. Minsan nakaramdaman din ako ng pagod. Pero yun nga anak, pasensya na. Ayaw mo tatandaan, mahal na mahal kita. Kaya ako nagagalit pag hindi ka sumasagot. Siyempre, natatakot ako na may masamang mangyari sa'yo kasi anak, sa akin lahat ng sisi. Ako yung nagsusundo sa'yo, ako yung nag-aasikaso sa'yo. Sisisihin ako ni Madam Gemma, sisisihin ako ni Ate Lee, sisisihin ako ni Mami mo, sisisihin ako ng buong torba. Kaya pasensya na kung nagagalit ako. Simula kayo anak, tinaga ako na sa bato. Hindi na ako magagalit sa'yo. Si Mami na lang talaga magagalit sa'yo. Kasi yung sabi niya anak, ang pinaka nagpapakapit sa relasyon namin anak, ikaw talaga. Sinabi rin sa akin ni Mami na hindi na makita anak. Kahit anong sabihin ko, wala akong karapatan na disiplinahin. Ang may karapatan si Mami lang. So, pwede po po magsabi. Kayo po nag-isip ako po sa akin. Kung natatakot ako sa akin na dati po natatay na kita. Alam niyo, mahirap po talagang paniwalaan yung mga ganitong klaseng palabas. Dahil nga, camera reality daw sila. Camera scripted sa scripted. Kahit ikaw, halimbawa kayo, videoan ko kayo, pagalitan, magagalit kasi sa tao tapos may nakatutok na camera. Anong sasabihin mo dyan? Alam mo, magmura ka. Magiging mabait ka dyan. Halimbawa, binibidyoan kayo nung kapatid mo, nakuli mo yung kapatid mo, nagnakaw. O, diba? Ano sasabihin mo sa kapatid mo? Pag may camera, syempre gagalingan mo ang acting mo, pero yung mukha kang mabait. May karapatan ka rin po sa akin. Pero kay mami mo kasi anak wala. So mali ko yun. Totoo lang anak, wala talaga akong karapatan sa'yo. Si mami lang, si tatay mo, sila ate Marie, yun lang. Kita niyo mali dito? Kung halimbawa magkatuluyan nga yung Fowler at ito, pero ang ipapatatak niya sa isip ng bata na walang karapatan itong lalaki sa kanya. Paano kapag dumating ang panahon na nagkatuluyan at nagkaaron pa ng kapatid yan? So, hindi ito magagawa ni Vince na pasunurin o makinig sa kanya
pagdating doon. Kasi sinanay niya na eh. Nakakuha niya yung punto. Hindi anak, wala akong karapatan sa'yo. Mami mo lang, mami mo lang. Diba? Oh. Ang pangit ng diskarte nyo. Kaya kung nasisigawan kita anak, pasensya na kasi hindi ko alam ano kung magigits mo ko. Pero mapaliwanag ko siya unti-unti. Bago maging kami ni Mami, wala man ako anak, di ba? Wala akong idea paano maging magulang. Sabi ko kay Mami, ang nilulook up ko siya. Kasi hindi ko pwede look up tatay ko kasi anak yung tatay ko. Niloko yung nanay ko. Yung nanay ko ng ibang bansa, ilang taon. Pag-uwi, kinonsinti yung ate ko, nagkaroon ng 2 anak. So, sabi ko, sino ba ang magulang na ilulok up ko? Para maging isang maayos na magulang. Si Mami nilook up ko. Nakita ko yung pagiging parent ni Mami. Galing ng jowa, galing. Hindi ko napapansin anak na yung Umahanga talaga ako na naaawa dito sa lalaki. Ano ba yan? Iyak ka pa dyan? Iyak ka pa dyan sa bata? Iyak ka pa? Grabe naman yan. uwi ni Mami, nagagaya ko na din. Kasi siya lang yung nilulook up ko. Tapos, ibinidan niya pa yung babae. Ah, Yun yun anak. Kaya talagang daming beses na napapasigaw na ako. Kasi anak si Mami, walang pakialam sa feelings ko. Lagi lang niyang papakailaman yung feelings mo. Kasi ikaw yung anak niya. Kasi si Mami ang alpha sa relasyon namin. Siya talaga. At gusto ko mamana mo sa kanya yun, yung pagiging alpha niya para hindi ka niloloko ng lalaki, hindi ka minumura ng lalaki, hindi ka sinisigawan. Pero ang point ni Mami, nangaan yung pagiging alpha, ilang beses na nga naloko. Nangaan mo yung pagiging alpha, o pangilang ka na. Diba? O. Kung alpha talaga siya noon pa, di ka na... Na yun na lang yan, kasi nga sa nangyari. O alpha nga siya noon, pero wala. Basura yung pagiging alpha niya. nakikita mo sa akin yun, in the future na magkakaroon ka ng partner anak, magiging malaking effect siya na hindi, okay lang yun. Daddy ko nga sinisigawan ako, pikon na pikon sa akin. Okay lang din magpikon sa akin yung boyfriend ko. Which is hindi dapat ganun. Kaya kung magagalit man ako sa iyo anak, patahimik na lang ako. Pero susumbong na lang siguro kay Mami. Si Mami na lang yung gagawa din sa'yo. Ganun. Tama ka dyan, Mantemio. Anong klaseng magiging padre at pamilya kung ganyan ka? Siya. Wala po, Mami. Sorry din po sa ginawa ko po. Hindi po ako sumasagot sa mga calls po. Ano po, Mami? Pagkakay po ba talaga kayo dito? Bakit? Kasi po, Mami, nasasad po po. Nasasad ka na ano? Kasi Mami, ayoko po kayo mag-treatment natin. Tapos, narinig ko din po yung mga sigaw nag-treatment. Ayoko marinig mo yung sigawan namin, anak. Kaya sa siya kami nag-usap. Narinig ko po. Nasa kwarto po. Bakit kaya kami nagsigawan? Narinig niya, di ba? Rinig na rinig niya yung sigawan. Garing kwenta. Po, napipikon na po si tatay. Ayoko lang may lalaki na tataasay ng boses. Tatay mo hindi. Kahit si Aaron pa yan, sarili mong tatay kung gaganyanin kang tataasa ka ng boses. Ayoko lang ganun. Okay ba sa inyo yun? Taas nga yung mga nanay dyan, mga nanay. Mga nanay ha, babae, babae. Kung halimbawa po yung partner nyong lalaki, asawa nyo, tapos may anak kayong babae, pinagalitan ng totoo talagang asawa ninyo ha, hindi to yung ano ha. Sabi niya, ay kung pinataasa ka ng babae, kahit tatay mo pa yan. Anong mentalidad ng utak yan? What the Ano bang gusto niyang palabasin dito? Kakaibang ina siya, ganon? Nabaligtad siya, ganon? Sige nga. Ayoko lang may lalaki na tataasay ng boses. Tatay mo hindi. Kahit si Aaron pa yan, sarili mong tatay kung gaganyanin kang tataasa ka ng boses. Ayoko lang ganun. Yung sumagot yung mga babae po, please. Yung mga babae, hindi daw. Sabi ni, hindi. Toxic talaga, big no. Iba nga siya. Ay, Bicolana ako, hello. Diba? Miles Mina, hindi daw. Nope. Mrs. Cruz, nope. Diba? Anong klase yun? Parang tinanggalan mo ng karapatan yung asawa mo. Kahit pa tatay mo pa yan, ano yun? Ikaw lang ba may anak dyan? Tanga-tanga lang? Isipin niyo, ano yun?
Kanina nagagalit siya kay Vince kasi hindi mo anak yan, real talk, hindi mo anak, hindi mo anak. Ngayon, pati sa totoong tatay, bawal din pala. Diba? Ano yan? Maya in UK, hello. Bakit pinapatawad mo ba si Vince? May gusto na sorry sa'yo? Opo. Pinapatawad mo? Mami, sa ngayon po, hindi ko nga po alam. Sana nga po kasi mangyari na po yun eh. Na po, hindi na po siya sumipat sa akin. Sana hindi na siya sumayaw sa'yo? Hindi ko po kasi alam yung decision po kay Papi. Hindi mo alam decision mo. Sino gumawa ng dahilan para sumigaw si Daddy at saka ako sa'yo? Sino kaya may gawa na? Ikaw. So, hindi mo alam decision mo kung pinapatawad mo na si Vince. Ganun ba? Kasi po, Mami, galit ka po ngayon. Hindi ko po alam mangyayari po eh. Kailan niya? Huwag mo intindihin yung galit ko. Pinapatawad mo ba si Vince o hindi? Huwag kang mag-isip ng galit ako sa kanya o hindi ako galit sa kanya. Magiging okay ako sa kanya pag okay ka. Okay ka ba sa kanya? Ay, anong klase yun? Pag okay ka, okay din ako sa kanya. Yung relasyon mo, inasa mo dun sa anak mo para maging okay kayo ng partner mo. Ang tanong, totoo ba talagang mahal mo yung tao? Diba? Pag okay ka sa kanya, okay din ako sa kanya. Di ba nga mayroon ng ibang mga magulang, di ba, nagkaedad na, tapos namatay yung tag dito, nabalo na sila, di ba? Tapos nagkakaroon ulit sila ng pangalawang asawa. Tapos yung mga anak na may isip na. Tapos sinasabi nga ng ibang anak nila na, sige po ma, sige po tay, kung saan kayo liligaya, suportahan namin kayo. Di ba? Bakit? Tsaka pati kung halimbawa may edad ka na at may sariling anak na yung, ay may sariling pamilya na yung anak mo o malalaki na, wala namang masama na magdesisyon ka at pumili ka para sa sarili mo ng mamahalin mo. Hindi lang dahil sa iniisip mo yung anak mo. Di ba? May sarili kang pag-iisip at may nararamdaman eh. Para isagot ni Tony na pag okay ka kay Vince, okay na din kami. So anong klaseng pagmamahal ang meron kayo? Nabuo nyo lang yan dahil saan? Oh, nakuha nyo? Di ba? Oh. Si Habi nga kahit siya father ng mga anak ko, pinagsisermonan ko, ako papi na pagalitan. Oh, di ba? Ano yan, bagay? Di ba? Oh. So parang binigyan niya pa ng malaking ano yung bata na, wala, pag pala ano ako, kasalanan ko pa. Ini-stress mo pa yung anak mo. Opo. Pinapatawad mo ba siya? Opo. Okay. Yun lang naman ako eh. Yun lang pala. What the Okay Tinan nyo, ganun lang pala kasimple. Kailangan lang talaga ng content. Sa kanya. Magiging okay ako sa kanya pag okay ka. Okay ka ba sa kanya? Opo. Pinapatawad mo ba siya? Opo. Okay. Yun lang naman ako eh. What the Yun lang pala. Okay, yun lang naman ako eh. Tapos na yung content natin. Mahaba na to. Pwede na tong content. Yun lang pala. Ang dali pala umintindi. Pero nung kay Vince, ang hirap unawain. Hindi mo kailangan na galit si mami dun at galit din ako. Hindi mo kailangan maging... Lintik Park, direct, I'm not what you call a good-looking man. But if she's doing this to me, huyo ka sa akin. Hindi, wag mo sabihin nyo kung pogi, maganda. Pagka ganyan naman talaga, wag na. Ganon. Hindi ko lang. Huwag kang magbase ng papatawarin mo siya o hindi dahil kung galit ako o hindi. Wala siya namang ano eh. Nasa sa'yo yun. Ang akin kasi, makikipag-iwalay talaga ako. Wag daw magbase sa nararamdaman daw. Pero tingnan nyo yung ano Hindi mo kailangan maging ganon. Hindi ko lang. Huwag kang magbase ng papatawarin mo siya. Ako eh. Hindi mo kailangan. Ulitin ko, sabi niya kanina, pag okay siya sa'yo, okay din siya sa akin. Tapos nga, anong sagot niya ngayon? Kailangan na galit si mami dun at galit din ako. Hindi mo kailangan maging ganon. Hindi ko lang. Huwag kang magbase ng papatawarin mo siya o hindi dahil kung galit ako o hindi. Wala. Ano daw? What the Ang gulo. Kanina, ang tanong, pag okay siya sa'yo, okay siya sa akin. Ngayon, nung tinatanong niya,
Ang sagot naman niya ngayon ulit, huwag kang magbase sa nararamdaman ko sa sagot mo. Pero siya nagbabase doon sa sagot ng anak niya. Anong klase naman talagang buhay ito? Ang gugulo nyo. Nasa namang nasa sa'yo yun. Ang akin kasi, makikipag-iwalay talaga ako pag hindi ko siya pinatawad. So alam ko hingi ka rin talaga ng sorry sa amin. Dahil bumili kami ng cellphone na hindi para sa amin. Kaya ka may cellphone para sa pag-aaral at makommunicate mo kami. Hindi para magbabad ka ng mga video call sa mga classmate mong ewan ko kung ano pinag-uusapan mo. So pag tinawagan ka, hindi ka nasagot, hindi ka na nag-update. Bakit ba may cellphone? Dapat sa'yo mag-airtag ka na lang para alam namin kung asan ka na lang. Sorry din po. So pinapatawad mo siya, dali. Opo. Ba't mo siya pinapatawad? Kasi po nakita ko po siya na sincere din po talaga siya. At saka mami love ka din po. Baka pinatawad mo lang siya kasi para hindi kayo mag-break, anak. Okay lang. Okay lang. Mami, ayoko po. Ayaw mo. Ayoko po. In-stress pa yung anak. Alam mo, pinakita nila yung bata ngayon sa ganyang part sa hindi maayos na paglabas ng bata, 'di ba? Hindi maganda yung naging pwesto niya o sitwasyon niya diyan sa ginawa na itong dalawang ewan na to. Ano ayaw mo? Ayoko po kay mami. Bakit? Nabuhay naman tayo nang wala siya ng matagal eh. Okay lang, sabi mo yung totoo. Kasi mami, ayoko na po makahanap ka po ulit ng part. Okay na po kay daddy. Ayaw mo na ng iba. Stop na natin diyan. Nakakaano na rin na may expose yung anak niya. Pero sila, hinayaan lang nila ng